Hi Gemini! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan ng October 2023 at pwede itong resonate sa inyo in the next 1 to 3 months, so until end of the year, okay? And titingnan natin ang general life snapshot ninyo. So kukuha tayo doon ng mga 7 baraha. And sa second part ng reading na to, titingnan naman natin ang inyong love relationship and personal relationships, okay? Also guys, naging successful naman yung operation ko few weeks ago and I'm recovering really well. And thank God for that. Okay, so enough of that. Umpisahan na natin ang ating reading, no? Nilagay na natin ang disclaimer bago mag-umpisa ang inyong reading. So, i-shuffle lang muna uli natin ang mga baraha in front of the camera. Okay? Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers po, marami pong salamat sa inyong pag-suporta sa ating channel. And I appreciate po your support and love sa panonood ng inyong mga monthly readings. And, okay, so umpisahan na natin ang inyong reading. I-shuffle lang muna natin ang mga baraha in front of the camera. See you later, guys. Hi, Gemini. So, welcome again. So, umpisahan na natin ang inyong general life reading. Parang general life snapshot to sa mga areas ng buhay mo. So, titingnan natin ang mga bagay na kailangan mong i-release, ipagpatuloy, mga manifestations, new beginnings, mga current energies surrounding you right now. And, mga kailangan mong ibigay sa sarili mo, sa community, sa ibang tao, at mga lessons na dapat mong matutunan or baka natutunan mo na. Okay? So, let's begin. Kukuha tayo ng 7 baraha at i-clarify natin ang mga cards kung kinakailangan. Okay? Mamaya papakita natin tong third card kung hindi masyadong visible sa camera. Okay, usag lang natin. Alright? Okay. So, bubuksan muna natin yung mga cards ninyo. At ika-clarify natin later on. Okay? Kung kinakailangan. So, meron kayo, Gemini, na Ace of Swords. Okay? Meron kayong Knight of Pentacles, Gemini. Meron din kayong Six of Wands. Yan yung third card nyo. Okay, sa fourth position, meron kayong Judgment, Major Arcana, Gemini. And then, meron din kayong The Sun, Major Arcana. Pang-anim na baraha, meron kayong 7 of Cups. At sa gitna ay meron kayong 9 of Pentacles. Okay, Gemini. So, meron kayong dalawang Major Arcana so far, no? So, currently, yung kailangan yung i-release sa situation nito is yung confusion nyo. Okay? Or yung inability ninyo na makita yung mga sitwasyon sa buhay ninyo or mga tao for who they are or for what it is. Okay? So, parang nandun tayo sa state na parang nako-confuse tayo or medyo natatakpan ng illusion, no? Yung perception natin lately. So, kailangan mag-gain tayo ng clarity, ng understanding tungkol sa mga situation at mga bagay sa buhay natin as well as yung mga personal relationships natin. Okay? Ngayon, i-clarify muna natin para sa Gemini itong Ace of Swords. So, to be specific kung ano to, para sa mga taong nangangailangan nito. Clarify po natin yung Ace of Swords para sa ating Gemini. Okay? So, Gemini, kinlarify siya ng King of Pentacles. Okay? So, may area sa buhay mo na nangangailangan ng kaliwanagan. I think, related to sa either long-term commitment, stability and security, financial situation, or career. Okay? Maaari na lost tayo, no? Kung saan patutungo yung career mo, yung buhay mo, yung financial security mo, baka may mga worries tayo. Ang sinasabi dito, iwasan muna nating mag-alala or mag-jump into conclusion kung yun yung sa area ng buhay mo na medyo may may uncertainties, okay? I think that pag nag-release tayo ng mga worries natin or parang mga anxieties natin na nagja-jump agad tayo sa future or yung mindset natin medyo nasa parang negative tayo mag-isip lately, no?
or talaga lang gulong-gulo tayo kung saan direction patutungo kasi right now baka nasi-shaken up din yung mga resources natin, yung mga money and time and energy natin, no? Medyo baka nag-squander, meaning parang nag-i-spend tayo more than what we should do, no? Kung baga baka kailangan ngayong maghingpit ng sinturon, we're overspending, okay? So, kaya medyo nagkakaroon tayo ng uncertainty lately. So, yung kailangan may release ngayon, yung clarity mo, kung saan mo gusto, i-invest yung time, energy mo, yung pera mo, and yung mga efforts and hard work mo. Okay, that's one thing to read this. It could also be na may tao na magbibigay sa'yo ng information and clarity. Sa mga confusions o mga katanungan sa buhay mo na nangangailangan ng sagot. Okay? Ito rin yung maaari mong ibigay sa ibang tao. Baka nalilito sila tungkol sa connection ninyo or sa situation or sa real deal ng situation ninyo. Kahit sa career man yan, ano ba talaga yung gusto mo? Baka nalilito yung mga katrabaho mo or yung mga job offer. Ano ba yung career path na gusto mo? That's one way to read this as well, no? Sa relationship naman, kailangan magbigay ng clarity, okay? Sa kung ano ba talaga kayo, kung saan patutungo yung relasyon nyo, ibigay mo yung kaliwanagan or siya sa'yo na ang gusto ko dito is long-term commitment, okay? Kung hindi kayang ibigay yon, then i-release natin, diba? Need to accept. Basta importante dito, ang tanggapin, ang ibigay natin, ang kailangan nating pakawalan dito, yung uncertainty, no? Na hindi tayo sigurado sa sitwasyon. Okay? Or dun sa relationship mo. Alright? Ngayon, yung kailangan mong pagpatuloy is ang Knight of Pentacles, no? So, mabagal to, no? Yung kung mag-aantay tayo ng reward, no? Gemini, I think, it's better na hindi minamadali. Kasi sabi nila nga, slow and steady win the race. Okay? So, ang Knight of Pentacles ay actually about being patient, being hardworking, no, maging habaan ng pasensya, mas magsipag, okay? Ito yung panahon na dapat sipagan mo at habaan ng pasensya. Okay nga, now, tingnan natin kasi may reward yan na darating. Sinasabi dito, sigurado yan. Kaya lang nga, yung growth or success, hindi naman overnight, di ba? Hindi naman nangyayari lang yan ng ilang araw. Okay? Kailangan talaga ng malaking effort, time and energy sa mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Ngayon, i-clarify natin itong Knight of Pentacles na ito yung kailangan mong ipagpatuloy. So, 8 of Wands. So, yes. So, yung news na to, napapasok, no, information, mabilis papasok yan, okay? Pero, sinasabi ko nga sa inyo, may delay doon sa good news na darating. Kasi, ang success, yung mga bagay na pinaghihirapan mo, kailangan mong i-build yan at may time na involved. Ang Knight of Pentacles, like I said, mabagal yan, pero sure ball na may dalang tangible o yung napangahawakan mo na commitment, na pera, okay, material realm to, no, possessions din, like, sigurado na may dadaling news to na may kasamang offer. Pwedeng offer or document na nagsasabing, ito na yung pinakaantay mong dream, pwede kang mag-migrate sa ibang bansa, nandito na yung papers mo. Isang example yon. Pwede rin, ito na yung trabaho, good news, ito na yung offer, pumirma ka na. Yung business mo, na-approve na, pwede ka na mag-start, yung inaantay mo ng mga financial reward, ito na yung good news, something physical finally, in black and white, okay? Written document, pwede rin through email, okay, something na tangible, no, na may proof tayo na darating yung reward natin. So, like I said, kailangan to ng time at kailangan mas maging pasensyoso pa tayo, okay? Huwag nating madalian. Yun yung kailangan mong gawin ngayon or i-keep na, or yung dapat mo lang ipagpatuloy, okay? Ngayon, yung manifestations mo, no, I think, mayroong sitwasyon sa buhay mo na mag-enjoy ka sa attention ng iba na lahat sila nakatingin sa'yo, ina-admire ka, okay, it could be yun nandun ka din sa spotlight. Kung ano man tong manifestation na to, parang may success to, no, and confidence na kasama. Ngayon, tingnan natin tong manifestations ng 6 of Wands sa Gemini. Gemini, may 8 of Cups ka. So, may manifestations ka lately na, alam mo yon,
sabihin natin hindi naka-fulfill ng emotional happiness mo, hindi ka masaya. Okay, may mga manifestations ka na hinahanap mo pa rin hanggang ngayon. Kasi yung mga dumating, probably, nag-walk out ka doon at hindi nakapagpasaya sa'yo. Okay? Pero don't you worry kasi mahahanap mo yung mga manifestations na yan. Kasi pag nakita mo tong 8 of Cups, as may 6 of Wands dyan, magiging successful ka sa mga bagong bagay na iminamanifest mo sa buhay mo. Love life man yan, career man yan, money man yan, or personal security, stability sa bahay mo, domestic situation, whatever it is na gusto mong mangyari na nasa dibdib mo, desires mo, and wants, and needs, and what your true, yung gusto talaga ng puso mo, yung sinasa loob ng damdamin mo na gusto mong mangyari, no? I think maging successful ka na makita at mapagtatagumpayan yung manifestations na yon. Okay? Kasi once is about tungkol to sa mga goals mo, mga pangarap mo, mga gusto mong ma-achieve. Kung gusto mong maging successful sa mga business, pumasok ka sa business world, okay? Like online selling, for example, yan yung mga in demand, no? Real estate, bili ka ng condo, paparentahan mo, or bumili ka ng lupa, tapos gagawin mong resort, gagawin mong restaurant. These things, no? Yung tingin mo na hinahanap mo na makapagpapasaya sa'yo, I think makukuha mo at maging successful ka. Yun yung sinasabi ng manifestation card dito. Ngayon, for the surrounding energies naman, Gemini, yung Judgment card, it's major arcana yan. So, ibig sabihin, meron nang naganap dito, meron nang nagbigay ng hatol, kay based dun sa mga past actions, sa mga nakaraang actions, or mga nakaraang mga nangyari, o mga nakaraang, alam mo yun, o mga nagdaang mga sitwasyon na tapos na, no? May nangyari na, may verdict na, okay? Good and bad karma, okay? So, let's see, ano tong Judgment card? Kasi ang judgment, pwede ring physical document, legal document, okay? Like, let's say, nasa process kayo ng annulment or divorce, finally, nagkaroon na ng hatol tungkol dyan, okay? May result na kung paano yung paghatian yung mga assets or paano yung custody ng bata. Isang example yon. Okay? Pwede yung judgment to na maaaring anything na legal, no? Pwede ka nag-tender ng resignation, nag-quit ka sa trabaho, that's one example. Meron din na business partnership na nagkapirma na kayo ng kontrata, nag-agree na kayo sa business proposals, done and dusted. Ganun ang example. Ngayon, tingnan natin itong judgment, no? Surrounding energies to para sa Gemini. So, Gemini may 3 of Pentacles ka. So, I think, no, yung like I said dito, in writing to, black and white din. Document, legal paper, may kinalaman to sa isang pagsasama, coordination, collaboration, sa trabaho man yan or sa relationship. Okay, may nagtapos na dyan, may hatol ka ng natanggap. Okay, yun yung current energies mo eh. Okay, so, hindi ko ma-sense right now, no, if something na nagbabother ba sa'yo yun or not, but I think yan yung current energy, no, sa situation mo ngayon. Kung ano man yung dominant energy ngayon, malalaman mo kung ano yung lately na nagtapos na nagkaroon na ng parang agreement or closure. Kumbaga, eto na to, in black and white. Okay? Wala nang gray area. Hindi ka na yung nako-confuse. Like I said, yun nga yung nasa release card mo, meron kang Ace of Swords. Okay? So, baka judgment to strongly sa material wealth mo rin. Okay? Baka yung tungkol to sa it could be also a good reward, no, na something to do sa trabaho, maybe severance pay, kung natanggal ka sa trabaho, okay, sa workplace, pwede rin sa business mo, okay, may reward or money na involved dito kasi, and clarity, no, may Ace of Swords, parang nagkahatian ng pera, or ng yaman, or ng wealth, no, kasi may King of Pentacles, so, may clarity na pumasok, yung marireelease, kaliwanagan sa'yo kasi nagkaroon ng judgment card here. I feel like it's strongly related siya dun sa unang baraha mo. Okay, itong pang-apat. Okay, now, it makes sense right now. Ngayon, yung the Sun, major arcana din. Ito yung kailangan mong ibigay sa sarili mo, sa community at sa ibang tao. Ngayon, i-clarify natin itong the Sun. Okay, kung ano to, ang sinasabi dito, maging
positive tayo, maging masayahin, okay? Ang Sun kasi ang pinakamasayang card sa tarot. Okay, tingnan natin. Ace of Wands. Okay, na yung kailangan mo ibigay ngayon sa sarili mo, no? Bigyan mo yung sarili mo ng break. Okay? Ng chance din na mabago yung mga sitwasyon. Okay? Kasi Ace of Wands could be a restart or a new door or new beginning para sa'yo. It's magiging mas exciting yung life mo. Okay? Yung new beginning or new chapter sa buhay mo, new cycle. Kasi ang Wands about desire, about passion, excitement, okay? Exploration, and fun. Okay? So, that's why nag-coincide ang Ace of Wands mo sa The Sun. So, yung mga dapat mo ibigay sa sarili mo, no? You need to parang ipamper mo rin yung sarili mo. Pasayahin mo yung sarili mo. After all ng mga ginawa mo, I think may judgment, may Ace of Swords. So, parang good news to, no? Tapos, may 8 of Cups ka, tapos nag-clarify yung 6 of Wands. So, I feel like may nakita ka or nakuha ka lately something. 8 of Wands and then King of Pentacles. Something to do talaga sa pera, sa material realm eh. It's parang success na matagal mo nang inantay na finally dumating sa'yo. Pinaghirapan mo. Okay guys, yun yung nararamdaman ko dito. Strongly link siya sa material realm, sa career, sa pera, sa business. Okay? So, magiging masaya ka dito kasi para sa'yo magiging mas exciting yung next cycle ng buhay mo. Okay, mas interesting. For some reason, yun yung nakikita ko. Kasi meron ka pang 9 of Pentacles sa gitna. But we will see, okay? So, yun yung ano mo, no? 5th position, okay? Yung kailangan mo ibigay sa sarili mo at sa ibang tao. So, alam mo magiging masaya ka. Kung ano man tong good news na pumasok na to. Okay? Like, parang eureka moment, parang finally, yung mga pinaghirapan mo nag-come into fruition. Okay, reward. For some reason, ang nakikita ko dito, abundance, financial windfall, okay? Galaw, cash flow, income, passive or active income, it doesn't matter, no? Pero may growth eh. I think good news eh. Okay? Now, nabasa natin yung mga baraha for what it is, guys. Kung ano yung mga current energies, okay? Di tayo dito gumagawa ng reading para mag-feed ng delusions, okay? Good reading is good. There are good and bad reading. So, it serves as a lesson and as a guidance para sa atin. Okay? So, binabasa lang natin. Don't shoot the messenger. Ngayon, sa pang-anim na position mo, meron kang 7 of Cups. Okay? 7 of Cups. Pakita lang natin. Okay? So, itong 7 of Cups, guys, nasa position number 6 mo. At yan yung mga new beginnings mo. So, yung mga new beginnings mo, what did I just said? Pwedeng yung confusion, no? Okay? No? As long as focus ka or may clarity ka kung saan mo gusto pumunta. Kasi, yung new beginnings mo, napakarami. 7 of Cups. So, ibig sabihin may 7 options ka or more. Ganon yun, no? Ganon. In the way I explained is that one or more opportunities, basically, may darating sa'yo. Okay? Pwedeng sa love, pwedeng sa career, pwedeng sa money, opportunities sa job, marami din. You know, mga side hustles mo, mga endeavors, okay, business, no? Personal growth. So, ano yung focus mo doon muna? Kasi marami ka namang opportunities. Okay, that's why pumasok yung Ace of Swords. Ang focus mo dapat ngayon is, I think, sa pera. Okay? Yung long-term commitment din, pwede ring love. Or pwede mo naman pagsabayin. Yun yung mga new beginnings mo, which is maganda. Pero baka may energy ng confusion dito, no? Kaya pumapasok tong Ace of Swords. Sometimes, pag marami tayong options, or marami tayong focus at one time, medyo mahahati yung ating time and attention. So, make sure lang na parang sinasabi dito, undivided attention. Kung saan mo mampiliin na area ng buhay mo muna mag-focus. Ngayon, clarify natin tong 7 of Cups para sa Gemini. So, Gemini, meron tayong 5 of Swords. So, yung new beginning mo, no? Okay, yun ang sinasabi ko sa iyo, guys. Kasi yung kailangan mo i-release dito, yung mental strength mo, na nakafocus ka lang sa growth mo, okay, sa abundance mo. Kasi, pag na-confuse ka, ang sinasabi dito, no, baka may pagtatalo or disagreement na mangyari. Okay? Okay? Kung confused tayo, may mga pagtatalo and disagreement ka with certain people here. Pwede na ikaw yung maloko or sila ang manloko. Okay, may energy na ganun. So, just be careful, no? Binalahan na tayo. Nandito ang unang barahan natin, yung kailangan mo i-release. So, yung mind mo, no?
mas ano ka, no, be more truthful, no, maging inquisitive tayo sa mga situations, no, na kakaharapin nyo. Okay, magtanong, mag-aral, i-analyze, wag padalos-dalos ng desisyon. Okay? Kasi ang clarity, importante. May clarity ka. Malinaw lahat. Yun ang key, guys. Yun ang key. Kasi may confusion ka. And may Ace of Swords. Opposing energy yan, guys. Ito, yung unang mong card. Saka yung pang-ani mo. Opposing energies yan. May confusion ka, may clarity daw kailangan mong i-release. Okay? Yun yung kailangan mong gawin. Be more discerning pag gumagawa tayo ng judgment. Okay? Yun, nandyan yung judgment card. Pag naging tama ang decision mo dyan, ang ganda ng pasok sa'yo ng mga bagong simula mo. Okay? Very rewarding. The lessons learned, 9 of Pentacles. Ito yung tao na, alam mo yun, nasa yun na lahat eh. Very nurturing, contented ka. Hindi mo basically kailangan ng iba para, ano mo yun, maging reliable ka or dependable. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Hindi mo kailangan mag-rely sa ibang tao, no? Kasi ikaw mismo reliable and dependable ka. Okay? Sarili mo, kaya mong, alam mo yun, tugunan lahat ng mga pangangailangan mo sa material realm. Successful ka sa career, sa business mo, you know, alam mo yung lahat, you get it together. Alam mo yung sinasabi sa English na, you get it all together. Okay? Maayos lang talaga. Organize ka, sa pera mo, sa time and energy mo, no? Nagre-relax ka na lang yata lately. Pwede rin, alam mo yon, parang hindi mo na kailangan basta-basta magtrabaho ng matindi kasi parang na-establish mo na yung insecurity mo enough na para lang, alam mo yung mag-work ka pero hindi tayo kailangan magpa-stress or marireach mo yung point na hindi mo na kailangan masyado na magpaka-slave sa work, for example, okay? Na lahat na pagtagumpayan mo at napag-ipunan mo, nakabangon ka, marami kang naipon, marami kang naipundar, maraming success, okay? Now, let's clarify itong 9 of Pentacles na sa Gemini. Sa Gemini, may 2 of Swords, no? So, ang lesson dito, no? Okay? Hindi tayo dapat magpadalos-dalos ng desisyon sa mga personal goals natin. Okay? Like I said, in-explain ko tong 9 of Pentacles. Ngayon, kinlarify ng 2 of Swords. So, ikaw sa sarili mo, mas maging discerning ka pag gagawa ka ng desisyon. Lalo na something na involve ang pera. Involve ang mga possessions mo. Yung business mo or career mo. Okay? Ito yung mga bagay na pinag-iisipan yung personal growth mo. Okay? Yun ang sinasabi dito. Be careful dahil pag na-confuse tayo, no? Kung nandun ka sa state of mind mo na tama, okay, yung judgment mo, like I said, may judgment card nga dito. You know, it will lead you to be more, alam mo yun, mas stable and secure yung takbo ng buhay mo. Okay? Pero, pag ikaw na-confuse or nagkamali ka ng decision making na, or nagtiwala sa mga maling tao, no? Na magdudulot sa'yo ng stress or mabebetray ka, no? So, mag-ingat tayo doon. Okay? So, sana nag-resonate tong general life reading sa'yo, Gemini. Now, let's move on sa inyong love spread reading. I-shuffle lang uli natin ang mga baraha in front of the camera. See you again later, Gemini. Hi Gemini, so gawin na natin ang inyong love spread reading. Kukuha tayo ng 5 bara at i-clarify natin sila isa-isa. Okay? So, unang card mo Gemini, meron kang 6 of Swords. Strength card, Major Arcana. Hangman, Major Arcana uli. 3 of Cups, Gemini. And may The Magician, Major Arcana. Okay? So, i-clarify lang natin ulit para makuha natin yung buong narrative para sa love spread mo, Gemini, for whoever will resonate on this reading. Okay? Let's take a look po para sa ating Gemini Collective kung ano ang kanilang love spread reading para sa buwan na October. So, yung 6 of Swords mo, kinlarify ng 2 of Wands,
Okay? Yan. Ang inyong strength card can clarify ng 4 of Cups, 4 of Pentacles. Tapos yung Hangman mo can clarify ng King of Wands. 3 of Cups clarified ng 8 of Wands. Okay? And Magician, 3 of Swords. I think may minanifest ka na connection before na hindi nag-turn out on your favor, no? So, yung Magician mo dito can clarify ng 3 of Swords. So, instead, naging heartbroken ka pa. Okay, hindi naman nag-take off kasi. So, na-heartbroken ka, no? Nasaktan tayo doon. Okay, painful siya sa'yo. So, ang nangyari dito kasi, yung connection mo with this person, medyo difficult. Okay? It's like Beauty and the Beast. Yung isa compassionate, yung isa sobrang fierce. Okay? Parang may opposing energies kayo nito. Pwedeng ikaw full of love and understanding, compassion, tapos yung isa naman resistant sa emotions, sa feelings, sa commitment. So, kasi makikita mo yung strength card dito, can clarify ng 4 of Pentacles, no? So, medyo close off tong person mo, no? Medyo selfish, medyo greedy, or narcissistic, okay? Parang, hindi sila nagpa-participate, okay? That's why, nagkaroon ng difficulty dito sa connection na to, na actually hindi nag-take off nga, no? Hindi naging kayo. Alright? So, there was a delay here coming sa isang tao, no? Itong King of Wands na to. Aries, Leo, Sagittarius as well. Hindi importante yung zodiac sign. I'm just saying, may pagka fire sign energy to. So, may delay coming dito sa King of Wands na to. Kasi feeling ko, ang priority nitong King of Wands na to is yung sarili nila, yung mga desires, goals, and aspirations nila right now. Okay? The thing here is that you have to be ready, no, Gemini, kasi may papasok na message. Pwede ka nilang i-message o ikaw sa kanila. Mag-o-offer to ng parang peace offering or reconciliation sa'yo, kung gusto mo or hindi. Okay? So, yung person na to, Gemini, maaaring nakapag-desisyon sila lately, no, nitong delay na to. Itong si King of Wands na yan. Nag-isip yan lately, no, tinimbang yung bagay-bagay kasi may 2 of Wands ka. So, ang gusto nila dito, nararamdaman ko na baka ang pipiliin nila is i-message ka na, alam mo yon, to win you back. Okay? Na magbati kayo. Okay? Yung message na yan, magiging mabilis. Okay? Mag-hangout kayo. Mag-umpisa kayo ng bagong friendship together. Okay? Or relationship, you know? Pero, I think, no, ang intention naman niya is maganda. Okay? Kahit na kung ano man yung nangyari sa nakaraan. Okay? Yung time apart ninyo, nagkaroon ng, ng good side. Kasi, yung person na to, I think, pag bumalik sila, no, gusto lang nila to move on with you, na maganda yung sitwasyon, na magiging better times. It could be an husband or wife or kasi may family dito, no, nagsisail together, no, sa isang boat, tas may 6 of Swords. So parang enough na, tama na yung away, tama na yung heartbreak. Pwede natin uling subukan, magsimula tayo sa mas magandang slate, no, magandang simula, magandang foundation. Hindi naman ibig sabihin na sa family lang to, it could be sa relationship din, or basically energy mo lang kung single ka, na maaari na mas pipiliin mo yung peace of mind, yung peace of heart mo, yung calm na situation kaysa dun sa dati. It could be with this person again, pwede mo silang bigyan ng chance kung gusto mo. Okay? Only if hindi na uulitin yung dating sitwasyon sa'yo na binasag yung puso mo, masyado silang close off, hindi expressive sa nararamdaman, medyo stubborn, sabihin na natin, yung person. Alright? So, yun. Expect a message from them and parang peace offering or apology. Alright? So, yun yung reading nyo for the month of October, Gemini. Sana nag-resonate sa inyo. And I see you guys sa next month reading. Take care, Gemini. God bless. Mahal ko kayo. Bye-bye!